Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Chapter 2461-2465. Little Python vs. 10,000 Immortals Formation, milyong-milyong Immortals ang nawasak. Ngunit si Yon Changsheng at ang iba ay hindi maipaliwanag na nanginginig nang marinig nila siyang magsalita. Parang, ang junior brother ay papatay ng milyon-milyong immortal. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang isang asul na liwanag na nagniningning sa kanang palso ng junior brother, ngunit nabuhay siya at naging isang maliit na ahas ang haba. Gayunpaman, sa mga mata ni Yon Changsheng, ang maliit na ahas na ito ay mukhang napaka-espesyal, mas katulad ng isang sawa, ngunit hindi tulad nito, dahil ito ay isang sawa na may 5 kuko na tumutubo sa tiyan nito. Ay, sawa pa rin ito. Itong maliit na ahas lang. Si junior brother ba ang gagawa nito? Umasa sa maliit na bagay na ito. Yun man si Yon Changsheng o lahat ng naruroon, akala nilang lahat. Hindi kaya gagamit si Yang Yiyo ng napakaliit na ahas na mukhang kakaiba para sirain ang 10,000 Immortals Formation. Siyempre, hindi kasama sa mga taong ito si Sister Mei. Maliban kay Yang Yiyo, si Sister Mei lang ang nakakaalam tungkol sa pagkakaroon ng Shaolan. Nakita man ito ng iba noon ay hindi nila ito pinansin. Nakita na lang nila ang isang asul na pulse eret sa palso ni Yang Yiyo. Sa oras na ito, hindi nila inaasahan na ito ay isang kakaibang maliit na sawa. Haze! Lumipat si Shaolan sa palad ni Yang Yiyan at naglabas ng double fork na dila, na napaka-cute. Sa oras na ito, sa wakas ay hindi napigilan ni Junior Sister Jizik siya na sabihin, Junior Brother, ikaw, hindi ka gagamit ng ganoong kaliit na ahas para basagin ang formation, tama ba? Ang tanong na ito ay nagpahayag ng iniisip ng lahat, dahil walang sino man ang nakakaramdam ng malakas na aura kay Shaolan. Gayunpaman, sa oras na ito, tumingin si Eunuch Zijian kay Shaolan at nagtanong, Guro, maaaring ang maliit na ahas na ito ang itlog. Nang makuha ni Zijingong ang itlog ng sawa noong taong iyon, marami sa kanila ang nakakita nito, ngunit si Sister Mei lang ang naruroon noong ito ay napisa. Sa oras na ito, nag-react si Eunuch Zijian sa oras na iyon. Kung totoo man, talagang inaabangan niya ito. Haha, ito si Shaolan, ang sinaunang sawa. Sa pagkakataong ito, depende na kay Shaolan na masira ang porma sayon. Huwag kang mag-alala, maghintay at tingnan. Sa katunayan, inaabangan ko rin ito. Nakangiting sabi ni Yang Yiyan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Shaolan sa kanyang palad, pumunta ka, Shaolan, hayaan mo akong makita kung gaano kalakas ang iyong lason, hayaan ang milyon-milyong immortal na matikman kung ano ang hitsura ng sinaunang lason ng sawa. Haze! Napakatao na tumanggaw si Shaolan, at sa sumunod na sandali ay diretso siyang nawala sa palad ni Yang Yiyan. Ang bilis ay napakabilis na walang nakakita sa bakas ni Shaolan, kasama na si Yang Yiyan, na hindi malinaw na nakita, nawala si Shaolan, ngunit tanging siya lang ang nakaramdam na si Shaolan ay lumipad palabas sa kanyang 10 kulay na barrier formation at pumasok sa 10,000 Immortals Formation. Tumaas ang sulok ng bibig ni Yang Yiyan. Ang iyong 10,000 Immortals Formation ay talagang kahanga-hanga, at ang milyon-milyong immortal ay napakalakas, ngunit ikaw ay isang porma sayon lamang. Mayroon akong poison gas ni Shaolan, na nasa lahat ng dako. Bakit hindi mo subukan? Siyempre, ito ay pangunahing lason ni Shaolan. Gaano ito kalakas? Hindi makapaghusga si Yang Yiyan. Ngayon hayaan si Shaolan na pumasok sa 10,000 Immortals Formation, at ang milyon-milyong immortal ay tiyak na magdurusa ng malaking kawalan. Posible na ang lahat ng milyon-milyong immortal ay matatapos. Kung ang kabilang partido ay hindi gumamit ng 1,000,000 immortal upang bumuo ng isang malaking porma sayon upang harapin sila, hindi sana maglalakas loob siyang na palayain si Shaolan. Pagkatapos ng lahat, ang pagkalason sa 1,000,000 immortal ay isang napaka-nakakatakot na bagay, at siya ay parurusahan ng langit sa hinaharap. Ngunit ito ang kalaban. Pinili ng mga taong ito na tumayo sa gilid, kaya dapat silang maging handa sa kamatayan, at hindi nila masisisi siya sa pagiging malupit. Magtagumpay kaya ang maliit na ahas ni Yanzi? Hindi maiwasang magtanong ni Yon Changsheng. Sinabi ni Yang Yiyo, Big Brother, hayaan mong sabihin ko ito sa paraan. Si Shaolan ay isang malaking lason, isang kakaibang malaking lason. Ngayon, hindi ito isang tanong ng tagumpay o kabiguan. Nag-aalala lang ako kung gaano karaming parusa ang mararanasan ko sa hinaharap kung palayain ko si Shaolan. Haze! Si Yon Changsheng ay talagang malamig. Kung ganoon ang kaso, hindi kaya 1,000,000 immortal ang mamamatay sa lason. 1,000,000. Iyan ay 1,000,000 immortal na nakamit ang tagumpay sa paglilinang, hindi 1,000,000 alagang hayop. Kahit 1,000,000 alagang hayop, hindi biro. Kung may parusa mula sa langit sa hinaharap, hindi manggawa si Yon Changsheng na isipin kung gaano ito kalakas. Boom! Sa oras na ito, isang kidlat ang tumama at direktang tumama sa 10 kulay na hadlang na itinakda ni Yang Yiyo. Gayunpaman, ang hadlang niyang ay binubuo ng pundasyon ng kapangyarihan ng 10 katangian, at walang kapangyarihan sa mundo ang maaaring magkaroon ng anumang epekto. Wala siyang naramdaman at lahat ng tao dito. Muling tumunog ang mapagmataas na boses ni Lei Xuangkong, Boy, sa tingin mo ba ang paglalagay ng maliit na sirang formation ay makakapigil sa aking 10,000 Immortals Array? Joke talaga. Mas mabuti pang magsama-sama kayo.
Ngayon hayaan mong makita ang kapangyarihan ng 10,000 Immortals Array at makita kung ano ang kapangyarihan ng milyon-milyong immortal. Ang 10,000 Immortals Array ay pumapatay ng mga Diyos at mga immortal, hindi basta-basta magsalita. Ang mga salita ni Lei Xuangkong ay kasing mayabang na gusto niya, na may walang kapantay na kumpiyansa, tiwala sa 10,000 Immortals Array. Pagkatapos magsalita, sumangot siya ng malamig, Thunderbolt, sirain mo ito para sa akin. Boom boom boom. Bitek. Ang kalangitan ay puno ng kulog at kidlat, at diretso itong bumagsak sa 10 kulay na hadlang ni Yang Yiyo. Gago. Sinagot ni Yang Yiyo ang dalawang salitang ito. Hindi mabilang na mga kulog ang bumagsak sa hadlang, na nagpang-inag lamang sa 10 kulay na hadlang ni Yang Yiyo, ngunit hindi nayanig ang pundasyon ng kamatayan. 10,000 immortal slash. Ang galit na boses ni Lei Xuangkong ay tumunog, gusto kong makita kung gaano katagal ang iyong formation barrier. Bumagsak ang isang pangungusap ng 10,000 immortals. Biglang, hindi mabilang na pag-atake ng mana ang nagmula sa lahat ng direksyon. Hindi lang 10,000, kundi gayon din ang mga pag-atake ng 1,000,000 immortal. Masira kaya nito ang 10 kulay na barrier formation ni Yang Yiyo. Nang makita ang pag-atake ng mana na papalapit ng papalapit, si Yun Changsheng at ang iba pa sa paligid ni Yang Yiyo ay nagsimulang magbago ng mukha at hindi maiwasang mag-alala. Ito ang pag-atake ng 1,000,000 immortal. Gayunpaman, makulay si Yang Yiyo, at 10 daloy ng liwanag ang sumabog, na sumusuporta sa pagbuo ng hadlang. Boom! Tumaas ang buong 10 kulay na hadlang. Nanginginig ito. Lahat ay nag-ipit ng malamig na singhot. Kung masira ang hadlang, lahat ay kailangang tiisin ang pag-atake ng 1,000,000 immortal. Ang punto ay nasa mga milyong immortal, mayroong 8 nangungunang mga master na nagpapaliwanag sa ika-8 langit. Sa kabutihang palad, hindi rin nakaimik si Yang Yiyo. Ang halo ay lumabas sa kanyang katawan at napanatili ang 10 kulay na hadlang. Ang buong proseso ay tumagal ng halos 5 minuto. Sa wakas, natapos na ang lahat at bumalik sa kalmado. Ang 5 minutong ito ay pagpapahirap para sa lahat. Inayos ng lahat ang kanilang katayuan sa maximum, handang sumugod palabas at desperadong lumaban sa sandaling masira ang hadlang. Ang alon ng mga pag-atake ay tumigil. Tumigil din si Yang Yiyo, at nawala ang 10 kulay na halo sa kanyang katawan. Huminga ang lahat. Nakahinga ng maluwag. Naramdaman ang kaba ng lahat, ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, lahat, huwag kabahan. Walang magagawa sa akin ang pag-ataking ito. Umikot si Yun Changsheng at ang iba pa. Hindi ko talaga alam kung pabaya ba itong si Junior Brother o ano. Ang porma sayon na nabuo ng milyon-milyong immortal ay napakagaan na inilarawan sa iyong bibig. Okay, kawili-wili ka talaga. Titignan ko kung hanggang kailan ka makakatagal. Halika. Ngunit ang boses ni Lei Xuangkong ay parang galit. Sa oras na ito, tumawa si Yang Yiyo at malakas na sinabi, ang lumang bagay ay naglaro na. Ako na ang susunod. Shaolan, gawin mo. Ito ay pareho. Si Lei Xuangkong at ang iba pa na nasa ulap ay natigilan. Medyo masama ang pakiramdam. Mukhang masyadong mahinahon ang pagsasalita ni Yang Yiyo, at may tono ng pagpatay. Gayunpaman. Nagpahinga si Lei Xuangkong matapos makita si Yang Yiyan at ang iba pa na nagtatago sa barrier array at pinananatili sa loob ng 10 milya ng 10,000 Immortals Array na binubuo ng milyon-milyong immortal. Totoong malakas ang barrier array ni Yang Yiyan. Maaaring makayanan niya ito ng 1 beses, ngunit makatiis ba siya ng 10 beses? 100 beses. Matapos mamulat, tumawa ng malakas si Lei Xuangkong at sinabing, hahaha. Anak, nagpapanggap ka lang na misteryoso. Isda ka lang ngayon sa chopping board. Susunod, bubuhayin kita o mamamatay. Halika, patuloy mo akong salakayin. Hindi tama si Kuya Lei. Sa sandaling ito, isang tao mula sa puwersa ni Wu Chanzan ang hamarang kay Lei Xuangkong. Anong mali? Sabi ni Lei Xuangkong. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang tao sa mga immortal sa paligid niya ang biglang nagsabi, bakit may asul na fog? Hindi maganda. May lason sa fog na ito. Ang isang walang kamatayan ay hindi natapos ang kanyang mga salita, sumigaw at naging isang buga ng usok at sumanga. Sa sandaling ito, napagtanto ni Lei Xuangkong at ng iba pang magaling na mandirigma na may mali. Ang buong 10,000 Immortals Formation ay napuno ng asul na ambon, na sumasakop sa buong 10,000 Immortals Formation. Sunod-sunod na hiyawan. Milyon-milyong immortal ang naging kulay abong usok at naglaho, o direktang sumanga sa asul na ambon. Nako, nakakalason. Mabilis na buwagin ang porma sayon, ikalat. Napaungol si Lei Xuangkong sa takot. Naramdaman niya ito. Maging siya ay naramdaman ng asul na lasong gas. Kabanata 2462 dapat akong tawaging Chen Kun Chanzen. Nag-react si Lei Xuangkong at ang iba pa, ngunit huli na ang lahat. Ang kanilang 10,000 Immortals Formation ay napakalaki, at binalot sila ng mga ulap at ambon, ngunit ang bughaw na ambon ay nakapasok sa buong 10,000. Immortals Formation unconsciously. Mula sa sandaling inutusan ni Yang Yiyan si Shaolan, ang pagkawasak ng milyon-milyong immortal ay napahamak. Ang langit ay puno ng hiyawan, at ang hiyawan ng mabubuti at ang pag-ungol ng mga lobo ay parang impyerno.
Ang mga immortal na hari at immortal na mga emperador na medyo kulang sa cultivation ay direktang naging abo at sumangga ng nakal-alasong gas ni Shaolan. Wala silang kapangyarihang lumaban. Sa bilis na nakikita ng hubad na mata, naglaho ang malalaking bahagi ng pagsingaw. Ang Dragon Mount ni Lei Xuanqong ang unang direktang sumangga. Ang mga immortal na umabot sa antas ng mga immortal ay talagang mas malakas at kayang labanan ang makamandag na gas ni Shaolan, ngunit maaari lamang nilang labanan ito saglit. Ngunit ang mga immortal na may pinakamataas na antas ng paglilinang ay maaari lamang sumuporta ng 10 paghinga ng oras, at masasakop din ng lason ni Shaolan. Ang lason na tumagal ng 10 paghinga ng oras sa katawan ay makakasira sa mga immortal na ito, na mas masahol pa kaysa sa direktang pagkamatay, at magpapalala lamang ng sakit. Umalangaw-ngaw ang malaimpyernong hiyawan sa buong kalangitan. Naglaho ang pangkat ng milyon-milyong immortal sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Makalipas ang 3 minuto, milyon-milyong immortal ang ganap na nabura at nag-evaporate ng direkta sa ilalim ng lason ni Shaolan. Nilason ng isang sinaunang sawa ang milyon-milyong immortal. Hindi na mailalarawan sa salita ang katakutan. Siyempre, ang milyon-milyong immortal na ito ay hindi kasama ang antas ng Tangguo. Kabilang sa milyon-milyong immortal, 100 Tangguo pa lang ang lumalaban sa lason ni Shaolan. Ngunit ang mga may mahinang cultivation, tulad ng Tangguo level 1, 2, at 3, ay hindi makakatagal ng matagal. 10 tao lang gaya ni Lei Xuanqong ang makakalaban sa lason ni Shaolan, pero hindi sila maganda. Makikita na ang lason ni Shaolan ay mas malakas kaysa sa inaakala. Ungol. 12 ng Tangguo ay patuloy na sumisigaw, at ito ay isang hindi makataong hiyawan, puno ng sakit, na kumakalat sa buong madla. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay may isang Tangguo na sumigaw at naging kulay abong usok, ganap na naglaho sa mundo. Ang sitwasyong ito ay nagsimulang kumalat, at isa-isa, ang Tangguo ay nagsimulang maging abo at mawala. Ang sitwasyong ito ay talagang mas nakakatakot kaysa sa malakihang pagkamatay ng mga immortal na mas mababa sa milyong antas ng Tangguo ngayon, dahil ngayon ang mga malalakas na nagsimulang mamatay ay ang antas ng Tangguo. Ang Tangguo level, kahit anong level, ay masasabing pinakamataas sa buong mundo ng diwata, at ang immortal na tunay na nakatayo sa kagubatan ng malalakas na tao. Ang pagkamatay ng isa at ang pagsilang ng isa ay parehong mas mababa at hindi madali. Kaya mas nakakaloka. Sa antas ng Tangguo, hindi tiyak na isa ay isisilang sa libu-libong immortal. Ang pagkamatay ni Tangguo sa oras na ito ay lubhang nakakabigla. Not to mention Lei Xuanqong, even Yang Yiyu himself was beating in his heart. Siyempre, hindi siya malambot ang puso, ngunit nabigla sa lason ni Shaolan, na talagang laban sa langit. Sa isang kisap mata, milyon-milyong mga immortal ang nalason hanggang sa mamatay, at ngayon ay nagsimulang mamatay si Tangguo. Bumagsak ang 10,000 Immortals Formation. Nawala rin ang maitim na ulap na tumatakip sa langit at araw. Tanging ang asul na lason lamang ang napuno sa bukid. Okay lang si Shaolan. Huminga ng malalim si Yang Yiyu at sumigaw sa langit na puno ng asul na makamandag na gas. Siya at ang lahat ay hindi nakita ang figure ni Shaolan, ngunit alam nila na si Shaolan ang naglabas ng lason. Bukod dito, sa pagharap sa asul na makamandag na gas, si Yang Yiyu at ang kanyang espiritual na pakiramdam ay hindi nakakakita dito. Hindi man lang makita ang sitwasyon, ngunit sigurado siyang nagtatago si Shaolan sa asul na makamandag na gas. Kung ang mga nakal-alasong gas na ito ay hindi mawawala, hindi maglalakas loob si Yang Yiyu na tanggalin ang 10 kulay na barrier array na kanyang inilatag, dahil natatakot siyang lasonin ng nakal-alasong gas ni Shaolan ang kanyang sariling mga tao. Sa susunod na sandali, ang asul na nakal-alasong gas sa kalangitan ay nagsimulang magtipon ng mabilis. Pagkatapos ng ilang paghinga, lahat ng asul na nakakalason na gas ay mabilis na nawala, at ang figure ng maliit na sawa na si Shaolan ay lumitaw sa kalangitan. Ang asul na maliit na bagay ay isang talampakan lamang ang haba, at mukhang napaka-cute nito. Halos lahat ng tao ay nasa Shaolan. Walang sino man ang maaaring mag-isip na ang salarin na lamason sa milyon-milyong immortal ay ang buong maliit na bagay. Matapos tanggalin ni Shaolan ang nakal-alasong gas, iwinagayway ni Yang Yiyu ang kanyang kamay at tinanggal ang barrier array. Sa itaas ng langit, naging asul na liwanag si Shaolan at kumislap. Si Yun Changsheng at ang iba pang nakatayo sa tabi ni Yang Yiyu ay pinanood si Shaolan na lumilipad, at halos hindi nila namamalayan na dumistansya ang kanilang sarili kay Yang Yiyu. Sobrang nakakatakot. Nilason at pinatay ng munting sawa na ito ang milyon-milyong immortal. Maging si Lei Xuanqong, na nasa ikawalong antas ng Tangguo, ay nalason, at nakakrus ang paa sa hangin upang labanan ang lason. Sino ba naman ang hindi matatakot? Nang munting sawa na kayang lason si Tangguo. Lumangoy si Shaolan ng may pagmamalaki, at lumangoy sa paligid ni Yang Yiyu. Iniunat ni Yang Yiyu ang kanyang kamay na may kaunting panginginig, at pinuri, ang galing ni Shaolan, magaling. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa ang munting nilalang na may lason na parang bata na pinuri ng matanda. Ang asul na liwanag ay kumislap at bumalik sa pulso ni Yang Yian, naging isang asul na pulse Ares. Ang loach sa di kalayuan ay nanginginig ng kaunti, at bamulong kay Daor, Boss Daor,
Ang munting makamandag na nilalang ay sumikop sa aking lugar. Hindi na ako babalik sa palso ng aking Panginoon sa hinaharap. Layuan mo ito. Masyadong nakakatakot. Squeak. Maaari ka bang, ang dakilang kunpang, magkaroon ng ilang ambisyon? Natatakot ka ba sa isang maliit na makamandag na ahas? Si Daor ay tumili at nagsalita ng mga salita ng tao. Boss Daor, ito ay hindi isang ordinaryong maliit na makamandag na ahas. Ito ay isang sawa sa simula ng paglikha ng lahat ng mga bagay na may buhay. Ang mga ninuno nito ay dapat na matunton pabalik sa henerasyon ng aking angkan ng kunpang. Siyempre, ako, ang dakilang kunpang, ay hindi natatakot dito, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay isang makamandag na nilalang tulad ng kanyang hitsura. I wano. Lason pagkatapos kong mag-evolve minsan. Matigas na sabi ni Loach. Sa totoo lang, napakahina niya sa kanyang puso. Sok, tingnan mo ang maliit mong ambisyon. Kahit gaano pa ito kalakas, kailangan pa rin itong makinig sa kapatid ko. Casual na sabi ni Daor. Totoo iyan. Si Master ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, pero hindi na ako babalik sa palso ng Master. Wala kang silbi. Sina Daor at Nikyo ay nag-uusap sa mahinang boses. Sa katunayan, narinig ito ng karamihan at sumang-ayon kay Nikyo. Napakalakas ng maliit na nilalang na may lason at mas mabuting layuan ito. Halos lahat ay sumang-ayon sa katayuan ni Xiaolan, ang munting sawa. Matapos marinig ito, ngumiti lang si Yang Yiyo at hindi nagsalita. Alam niyang hindi madaling maglalabas ng lason si Xiaolan. Matapos kunin si Xiaolan, ang dakilang bayani, pabalik mula sa kanyang palso, pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at hakbang-hakbang na naglakad sa kawalan patungo kay Lei Xuangkong at iba pang tanggo. Natapos na ang isang napakalaking tagumpay. Bagamat buhay pa si Lei Xuangkong at iba pang tanggo, isda din sila sa chopping board. Dahil nakapasok na ang lason ni Xiaolan sa kanilang mga katawan. Malinaw na nakita ni Yang Yiyan noon na ang lason ni Xiaolan ay napakalakas na matatawag itong lumalaban sa langit. Kahit na ang malalim at makapangyarihang tanggo 8th Heaven ay hindi napigilan, at ito ay tumagos pa rin sa kanilang mga katawan. Matapos makapasok ang lason sa kanilang mga katawan, wala nang daan palabas. Ang tanging paraan na natitira ay kamatayan. Kung gaano katagal nila kayang labanan ay sandali lang. Gayunpaman. Hakbang-hakbang na naglakad si Yang Yiyan, ngunit napagmasdan niya sa kanyang espiritual na pakiramdam na si Lei Xuangkong at ang iba pang 10 tanggo 8th Heavens ay talagang makapangyarihan. Talagang pinigilan nila ang lason ni Xiaolan sa kanilang mga katawan sa isang sulok ng kanilang mga katawan at hindi kumalat sa kanilang mga katawan. Sinusubukan na nilang pinuhin ang lason, ngunit ang epekto ay minimal. Tungkol sa mga hiyawan sa bukid, wala pa ring maraming tao ang namatay sa antas ng tanggo na 1, 2, at 3. Ang mga nasa pagitan ng ika-4 at ika-7 langit ay nagpupumilit na magpatuloy. Umuungol. Sa wakas, ang antas ng tanggo ng ika-4 na langit ay nagsimulang mamatay. Ganon din ang ending, naging abo. Ito ay talagang isang kamatayan na walang kumpletong bangkay. Sa wakas ay huminto si Yang Yiyan 10 metro ang layo mula sa mga taong ito. Wala pang 40 tao ang natitira, kabilang si Lei Xuangkong, at mayroon lamang 38 tao. Itinaas ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at biglang idiniin ang kanyang palad patungo sa kanila sa ere. Isang 10 kulay na halo ang lumitaw sa kanyang palad. Ipapaalas na kita. Kung may kabilang buhay, tandaan mong huwag akong maging kaaway. Bigla niyang idiniin ang palad niya. Puff, puff, puff. Patuloy na tumunog ang sunod-sunod na mga ungol na parang gravity na pinipiga ang isang pakwan. Ang mga walang kamatayang tanggo na nakaupong nakakrus ang paa sa hangin upang labanan ang lason sa bukid ay isa-isang sumabog. Yang Yiyo, hindi ka mamamatay ng maayos. Biglang umatras si Lei Xuangkong ng daan-daang metro, at kasabay nito, umatras din ang 9 na tao sa paligid niya, iniiwasan ang pagpatay kay Yang Yiyo. 10 sa kanila ang umiwas dito, ngunit nakaligtas sila ng 29 na buhay. Sunod-sunod na sumabog si Tanggu. Mabilis silang pinatay ni Yang Yiyo. Haha, makagalaw ka pa, karapat-dapat ka sa paglilinang ng ika-8 antas ng kaliwanagan. Sige, ipaglalaban kita ng 10 laban sa 10, magsama-sama ka, kung magkaisa ka, kahit mahawakan mo ang isang sulok ko, hahayaan kitang mabuhay. Sa sandaling ito, tumingin siyang kay Lei Xuangkong at ang iba pang 10 tao sa ika-8 antas ng kaliwanagan, ang kanyang tono ay puno ng pagiging mapaglaro, at siya ay parang pasaang naglalaro ng daga. Puff! Nang marinig ang pagsasalita ni Yang Yiyo, bumulwak si Lei Xuangkong ng isang subaw ng lumang dugo. Masyadong bully ang batang ito. Nalason kaming 10 ng binitawan mong maliit na sawa. Bagamat pinigilan namin ito, hindi namin pananggahasan ang aming sarili na gamitin ang aming kapangyarihan sa mahika. Kapag naabala natin ang ating mga sarili at ginamit ang ating mahiwagang kapangyarihan upang lumaban, ang mga lason sa ating mga katawan ay agad na magbabalik sa apoy. Sa sandaling bumalik ang mga lason at pumasok sa Fairy Core, hindi na kami nailigtas ng Shinho City. Sa oras na ito, hinamak mo kaming 10 laban sa 10. Hindi ba ganito ang pananakot mo sa mga tao? Siyempre, maaari kang tumakas, ngunit sa harap ni Yang Yiyo, alam nilang hindi sila makakatakas.
Walang duda na ang Yang Yiyo ay isang tunay na ikasyam na antas ng kaliwanagan. Paano siya makakatakas? Pinanood ni Yang Yiyo si Lei Xuangkong na dumudura ng dugo, na may ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig, at sinabi niya sa kanyang puso, mga dati kong kaibigan, na ipaghiganti na kita. Hinintay niyang lumaban si Lei Xuangkong at ang kanyang 10 tauhan, ngunit hindi niya inaasahan na sa susunod na sandali, lumabas ang nag-iisang babae sa 10 tao at may sinabi, ngunit hindi siya nag-react ng matagal. Ikaw, isa kang dakilang master, pinapahiya mo kami ng ganito, may kahihiyan ka ba? Natigilan si Yang Yiyo nang marinig niya itong magsalita, ako ba ay isang dakilang master? Hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang mga nakarating sa Ninth Heaven Realm ay madalas na tinatawag na Heavenly Venerables, na hindi nakakagulat. Haha, Heavenly Venerable. Maganda yan, dapat tawagin akong Heavenly Venerable of Heaven and Earth, di ba? Bulong ni Yang Yiyan sa kanyang sarili, na may ngiti sa kanyang mukha, ngunit sinabi pa rin, ngayon ako. Walang hiya, hindi ka mailigtas ng Shinho City. Kabanata 2463 ang pagkakasunod-sunod ng mundo ng mga engkanto ay aking muling bubuuan, Yang Yiyan. Ang mga salita ni Yang Yiyan ay halos mapasuka si Lei Xuangkong at ang iba pa. Pero sino ang masisisi nila? Si Yang Yiyan ay lumitaw sa ikasyam na antas ng kaliwanagan, na siyang antas ng Chanzan, ngunit hindi sila naniwala dito. Inakala nilang lahat na isa itong ilusyon ng ikasyam na antas ng kaliwanagan. Sila. Direkta itong tinatrato bilang 10,000 Immortals Formation. Ang hindi nila inaasahan ay kapag kaharap ang 10,000 Immortals Formation, hindi kumilos si Yang Yiyan, bagkus ay nagpakawala lang ng maliit na ahas, at nilason ang milyon-milyong immortal. Ngayon kahit na sa kanila na naliwanagan na sa ikawalong antas ng kaliwanagan ay may makamandag na gas na pumapasok sa kanilang mga katawan, at hindi nila matuno ang makamandag na gas sa kanilang mga katawan. Sa isang kisap mata, pinatay ni Yang Yiyan ang 12-dosenang Tangguo gamit ang kanyang kamay, at 10 na lang ang natitira sa kanila sa field. Sa harap ng sitwasyon ng mga isda sa pisara, maaari lamang nilang ipagdasal na si Yang Yiyan, na naliwanagan sa ikasyam na antas ng kaliwanagan, ay palayain sila alang-alang sa mukha. Bilang resulta, hindi talaga nagseseryoso ang batang ito, after lahat, siya ay isang marangal na Chanzan. Alam mo ba na ang pag-abot sa ikasyam na antas ng kaliwanagan ay ang Chanzan? Ang Chanzan ay ang pagkakaroon na may pinakamataas na paglilinang sa mundo ng engkanto. Talagang figure siya higit sa lahat ng mga immortal. Hindi mo ba kayang isaalang-alang ang iyong mukha ng kaunti? Hindi natin magagamit ang ating magic power ngayon. Kung papatayin mo sila ngayon, nasaan ang mukha mo bilang Chanzan? Ahem. Ang mukha ni Lei Xuangkong ay asul at pula sa sandaling ito, ngunit alam din niya na ang sitwasyon ay mas malakas kaysa sa tao. Nabuhay siya ng halos 100,000 taon. Kung mamatay talaga siya ng ganito, isa itong malaking inhustisya. Oh, iyuko mo ang iyong ulo. Umuubo, nakatingin kay Yang Yiyo, sinabi niya, Yang Chanzan. Makinig, napaawang ang bibig ni Yang Yiyo, at agad niyang pinutol si Lei Xuangkong at sinabing, dati akong may titulong Chen Kon. May ilang panuntunan para sa pamagat, naiintindihan mo ba? Well, si Lei Xuangkong at ang iba pa ay nanginginig. Walang hiya talaga itong batang ito. Ang titulo ay ibinigay ng langit, paano mo ito ipagkakaloob sa iyong sarili? 10 tao lang ang may titulong Top 10 Chanzan sa buong mundo ng engkanto, pero sayang lahat sila ay napunta sa daan patungo sa langit. Ang libu-libong taon ng mga pagbabago sa daan ng langit ay nagdulot na ng malalaking pagbabago. Ang daan ng langit ay nagbago, at kung wala ang pangangasiwa ng daan ng langit, ang problema ng pagharang sa titulo ay wala na. Walang masama kung tawagin mo ang sarili mo ng titulo. Anyway, lahat sila ay Chanzan. Halatang nagpapakitang gilas si Yang. Gusto niyang tawagin siyang Chanzan. Huminga ng malalim si Lei Xuangkong at sinabing, Chen Kun Chanzan. Ngayon ay nasiyahan si Yang sa wakas. Tumanggaw siya at sinabing, bibigyan kita ng pagkakataong magsalita. Kung mayroon kang anumang huling salita, mangyaring sabihin ng mga ito ng mabilis. Galit na galit si Lei Xuangkong at ang iba pa. In terms of seniority, sila ang matatandang seniors. Ikaw ay isang binata, at ikaw ay hindi maawain kapag ikaw ay nasa kapangyarihan. Pero, tiisin mo na lang. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay iligtas ang iyong buhay. Ito ay mas mahusay kaysa sa anumang bagay. Huminga ng malalim si Lei Xuangkong at sinabing, Chen Kun Chanzan, inaamin ko na napakalakas mo, at makapangyarihan din ang Yunmen na pinamumunuan mo, Ngunit ang aming 3 pangunahing puwersa ng Chanzan ay naipasa sa hindi mabilang na taon. In terms of heritage, to be honest, hindi may kukumpara yung Yunmen. At ang punto ay, ang aming 3 pangunahing puwersa ng Chanzan ay konektado sa itaas na kaharian, at may mga malalakas na tao sa antas ng Chanzan. Bagamat ang nakatatandang henerasyon ay napunta na sa langit, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang ating 3 pamilya ay mayroon ding mga Chanzan. Tinatakot mo ba ako, matandang immortal? Sabi ni Yang Yiyo na may mahinang ngiti. Umiling si Lei Xuangkong at sinabing, sa tingin mo ba ay bantaan kita sa oras na ito? Nilason mo ngayon ang milyon-milyong immortal, at ang pinakaugat ay puot.
Natalo kami at inamin ang pagkatalo, at hindi ka namin sinisisi. Hanggat binitawan mo kami, mawawala ang hinaharap. Nanunumpa din kami na ang Chanzen sa likod namin ay hindi kailanman magdudulot ng gulo para sa iyo, at hindi magdadala sa sinumang alagad ng iyong Yunmen. Ang aking tatlong pangunahing puwersa ng Chanzen ay makikilala rin ng iyong Yunmen bilang ang ika-4 na puwersa ng Chanzen sa mundo ng mga engkanto. Ngunit may isang bagay na dapat mong maunawaan. Sa sandaling patayin mo kami ngayon, ito ay talagang magiging isang sitwasyon ng buhay at kamatayan. Naka-advance ka na sa antas ng Chanzen, ngunit nag-iisa ka, at ang ating tatlong pangunahing puwersa ng Chanzen ay may tatlong Chanzen. At, sila ay mga Chanzen na mas matanda sa iyo. Bagamat hindi sila kasing husay ng mga pinamagatang Chanzen ng mas lumang henerasyon, ang mga Chanzen sa likod natin ay mga tunay na ninuno. Sa totoo lang, lahat sila ay mga top-notch strongmen na pumasok sa lihim na kaharian ng mga immortal at demonyo 100,000 taon na ang nakakaraan at lumabas 1,000 taon na ang nakalilipas. Sa tingin mo ikaw lang. Kaya mo bang labanan ang tatlong matandang Chanzen? Hindi mo kaya. Hanggat hindi mo kami papatayin, hindi ka sasalakayin ng matandang Chanzen sa likod namin. Nakatuon sila sa pag-unawa sa dakilang Dao at walang interes na makipagkumpetensya sa immortal na mundo, kaya wala silang pakialam sa paglason mo sa milyon-milyong immortal, ngunit iba kami. Hayaan mo na ang iba, ako lang at ang dalawa sa paligid ko, mula sa puwersa ng Thunder Punishment Chanzen, Wu Chanzen at Haotian Chanzen, hindi mo sila mapapatay, dahil tayo ay direktang kadugo sa umiiral na matandang Chanzen. Kaya't mangyaring isaalang-alang ang mga kalamangan at kahinaan at hayaan kaming pumunta bilang kapalit ng kapayapaan na mamanahin ng iyong Yunmen sa libu-libong taon sa hinaharap, o patayin mo kami, at haharapin mo ang galit ng tatlong matandang Chanzen ng mag-isa. I can swear na basta patayin mo kami, siguradong magpapakita ang tatlong matandang Chanzen para patayin ka. Ang sinabi ko ay hindi walang laman na salita. Sana ay isaalang-alang ito ni Chen Kun Chanzen. Kapag sinabi ito ni Lei Xuangkong, ang mga mukha ng mga tao sa madla ay talagang nagbago ng husto. Hindi alintana kung sila ay mga kaaway o kaibigan, ang kanilang mga cultivation realms ay nasa antas ng kaliwanagan. Sinabi nila na hindi sila nagsisinungaling, at nakikita ng lahat na ang sagot ay hindi nagsisinungaling si Lei Xuangkong. Sa madaling salita, mayroong isang Chanzen sa likod ng tatlong pangunahing puwersa ng Chanzen. Maliban kay Lei Xuangkong at sa dalawa pang tao mula sa tatlong pangunahing puwersa, walang ibang nakakaalam nito. Ang mga salitang ito ay nagpasaya rin kay Zhang Bilian at ilang iba pang mga kaalyado ng Xiaoyao Palace. Hindi nila inaasahan na magkakaroon ng matandang Chanzen sa tatlong puwersa ng Chanzen, at tatlo sila sa kabuuan. Ito ay isang ganap na malakas na tao. Bagamat si Yang Yiyo ay isa ring Chanzen, isa lang siyang tao. Isa rin siyang Chanzen. Subukan mo bang lumaban sa tatlo? Sa mata ng iba, maaari lamang silang pabayaan ni Yang Yiyo. Dahil sa tatlong matandang Chanzen, siya, si Yang Yiyo, ay tiyak na hindi isang kalaban. Kapag ang tatlong Chanzen ay sabay na umatake, ang Yunmen ay makakaranas ng isang sakuna. Bukod dito, hindi masama ang kalagayan ni Lei Xuangkong. Ang pagkilala kay Yunmen bilang ang ika-4 na puwersa sa mundo ng mga engkanto at ang pagkilala kay Yang Yiyo bilang ang ika-4 na Chanzen ay nangangahulugan na maaari nilang sama-samang duminahin ang mundo ng mga engkanto sa hinaharap. Ito ay talagang isang hakbang sa langit. Ito ay isang magandang bagay. Naniniwala ako na kahit sino ay sasang-ayon dito, tama ba? Maging si Yun Changsheng at iba pa ay nag-isip tungkol dito. Siyempre, nasa kamay pa rin ng junior brother ang final choice. Pagkatapos pakinggan ito, tumingin si Yang Yian kay Lei Xuangkong at sinabing, Zizizize. Hindi ko inaasahan. Hulaan ko na may Chanzen sa iyong tatlong pamilya, ngunit hindi ko inaasahan na totoo ito. Ang mga kondisyon ay napakatukso rin. Ano ang dapat kong gawin? Nakakalito talaga. Gaano kalakas ang tatlong Chanzen? Sa totoo lang, gusto ko talagang makita. Nang sabihin ito ni Yang Yian, nagbago ang mukha ni Lei Xuangkong at ng iba pa. Ano ang ibig mong sabihin, bata? Gusto mo ba talagang labanan ang tatlong Chanzen? May lakas ka ba? Chen Kun Chanzen, marahil ay hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng kapangyarihan ng tatlong Chanzen. Hindi madaling magsanay ng Taoismo, at dapat mong pahalagahan ito. Kung mamatay ka, ito ay isang kawalan ng katarungan. At higit pa, kapag nagkamali ka ng desisyon, ang mga taong nasa likod mo ay mawawala ng buhay dahil sa iyong isang pag-iisip. Mag-isip ng mabuti, nagbanta na si Lei Xuangkong sa oras na ito. Masyadong nakakainis ang batang ito. Kung wala siyang lason sa kanyang katawan at hindi nang ahas na gamitin ang kanyang magic power, ipaglalaban niya ang kanyang buhay. Siyempre, wala siyang lakas ng loob na lumaban sa puso niya. Mahalagang manatiling buhay. Hahaha. Tumawa si Yang Yian, tumawa ng malakas, at ang kanyang pagtawa ay yumanig sa kalangitan. Sa huli, bumagsak ang mga luha. Sa susunod na sandali ay bigla siyang tumigil sa pagsasalita, ang kanyang mukha ay labis na madilim, at sinabi niya sa isang napakalamig na tono, sabi ko, ngayon ay hindi ka mailigtas ng Shinho City, patay ka na, mayroon ka bang tatlong dakilang Celestial Master sa likod mo? Wala iyon. Kung darating ka, papatayin ko ang isa,
Kung darating ka, papatayin ko ang dalawa, mga Celestial Masters. Galing ba iyon? Sa ilalim ng langit, ang mga makapangyarihang Celestial Masters ay mga langgam lamang, pabayaan ang tatlo, kahit na may 30, papatayin ko sila ng walang pag-aalinlangan. Nang walang kahihiyan mong binasag at pinatay ang aking mga alagad na Yunmen, aking mga kaibigan at kapatid, bakit hindi mo naisip mo na ba ang pagiging mahina? Ngayon na ikaw ay isang bilanggo, iniisip mo ang tungkol kay Chanzen. Ba! Ang puot sa pagitan ko at kayong mga bastos ay itinadhana na simula nang ako ay mahina at nanghuli. Ang mundo ng engkanto ay may aking Yunmen, ngunit hindi kayong mga bastard. Ang pagkakasunod-sunod ng mundo ng mga engkanto sa hinaharap ay aking muling bubuuan, Yang Yiyo. Ngayon ay ipapadala muna kita sa impyerno, at hintayin si Chanzen sa iyong likuran na dumating at tingnan kung may anumang paraan. Mamatay. Habang nagsasalita si Yang Yiyo, bigla niyang idiniin ang kanyang mga palad kay Lei Xuangkong at iba pa na may kapangyarihan ng buto ng tao sa kanyang katawan. Boom! Nagkaroon ng malakas na dagandong sa pagitan ng langit at lupa. Yang Yiyo, hindi ka mamamatay ng maayos. Nagmura si Lei Xuangkong, ngunit sumabog siya sa susunod na sandali, at ang 10 Tanggu 8th Heaven ay nawala, nang walang anumang pagkakataong lumaban. Siya ay ganap na pinigilan ng kapangyarihan sa pagitan ng mga palad ni Yang Yiyo, at sapilitang dinurog at nawala sa mundo. Kabanata 2464, lumitaw ang Calf Cloud Thunder Beast 6 Ears. Magiging okay ba si Junior Brother? Tanong ni Senior Brother Yun Changsheng. Sa katunayan, ito ang gustong itanong ng iba. Senior Kuya, don't worry. I have my own plan. I'll arrange for someone to finish it. Bahagyang ngumiti si Yang Yiyan, ngunit sa sumunod na segundo, bigla siyang sumampal. Boom! Ang tarangkahan ng bundok ng Xiaoyao Palace ay direktang nabasag, na nagpapakita ng malaking grupo ng mga gusali. Kung ikukumpara sa Meteorite Palace, mas malaki pa ang sukat ng punong tanggapan ng Xiaoyao Palace. Bulalas mula sa ibaba at lumipad palayo. Walang duda na lahat sila ay mga disipulong mas mababa sa antas ng Xiaoyao Palace Immortal King. Bagamat nasa loob ng gate ng bundok ang mga taong ito, kitang-kita nila ang nangyayari sa labas. Milyon-milyong immortal ang nawasak, at ang Tanggu Strongmen ay tapos na lahat. Mga maliliit na hipon lang silang nagtatago sa loob ng tarangkahan ng bundok. Hindi ba sila tumakas at naghihintay ng kamatayan? Junior Brothers, sabi ni Yun Changsheng habang nakatingin sa mga tao sa Xiaoyao Palace na lumilipad na parang mga langgam. Ano ang ibig niyang sabihin? Patayin o panatilihin? Ito ay hindi isang huling paraan, at hindi ako isang taong uhaw sa dugo. Bumaba ka at linisin ang larangan ng digmaan at ganap na sirain ang Xiaoyao Palace. Hanggat hindi ka kumikilos, hayaan ang mga nakatakas na umalis. Sabi ni Yang Yiyan. Oo. Gamaan ang loob ni Yun Changsheng. Mayroong hindi bababa sa higit sa 100,000 mga disipulo sa buong Xiaoyao Palace. Kung talagang sinabi ng Junior Brother ang salitang kill, masusunod lang nila ang kanyang utos. Sa oras na iyon, ang dugo ay dadaloy na parang ilog, na makakasira sa pagkakaisa ng langit at lupa. Kahit na sila ay mga disipulo ng Xiaoyao Palace, hindi lahat sila ay mga kaaway ng Yunmen. Ang mga kaaway ng Yunmen ay patay na. Kung wala ang mga malalakas na tao, pagkatapos sirain ang pundasyon ng Xiaoyao Palace, ang mga nakatakas na disipulong ito ay hindi magiging isang klima at hindi magiging isang banta. Sa susunod na sandali, si Yun Changsheng at ang malalaking halimaw ay sumugod lahat at sinimulang sirain ang Xiaoyao Palace. Siyempre, ang focus ay sa pagnanakaw ng mga likas na kayamanan, mga lihim ng martial arts, at iba pa. Karamihan sa mga disipulo sa buong Xiaoyao Palace ay mga babaeng disipulo. Kahit na may mga lalaking disipulo, karamihan sa kanila ay Daoist partners na ni-recruit ng mga babaeng disciples na ito. Kung si Yun Changsheng at ang iba pa ay talagang hihilingin na patayin ang maselang babaeng magsasaka na ito, hindi nila ito magagawa. May masyadong maraming tao. Bagamat hindi nila kayang pumatay ng sinuman, nakatagpo pa rin sila ng ilang pagtutol, ngunit lahat sila ay pinigilan. Sa tabi ni Yang Yiyo ay naroon sina He Lian at Mei Jia na hindi bumaba at nasa ere pa rin. Walang tumingin sa sitwasyon sa ibaba, ngunit lahat ay tumingin sa langit. Sigurado ka? Hindi maipaliwanag na tanong ni He Lian. Oo, pero hindi masyado. Depende sa mga pamamaraan nila sa panahong iyon. Kung ordinaryong 9 heavens lang, hindi malaking problema. Sagot ni Yang Yiyo habang nakatingin sa langit. Ano ang kailangan mong gawin namin? Si Mei Jia ang nagsabi. Hindi, kung talagang dumating sila, hindi ka makakatulong. Tandaan na protektahan ang lahat sa oras na iyon. Mas mabuti kung hindi ka masaktan. Sagot ni Yang Yiyo. Hindi nag-uusap sina Mei Jia at He Lian. Sa katunayan, alam nila na hindi sila makakatulong sa labanan ng 9 heavens level, at naniniwala rin sila na sigurado si Yang Yiyo, dahil hindi nila makita si Yang Yiyo. At ang sinabi ng tatlong tao ay natural na ang tatlong dakilang Celestial Master sa likod ng tatlong pangunahing puwersa. Totoo ang sinabi ni Yang Yiyan. Bago niya makita ang totoong tao, hindi siya sigurado.
Pagkatapos ng lahat, kung ang kabilang partido ay may anumang mga espesyal na paraan, ito ay magiging isang napaka-nakakalito na bagay. Ngunit muli, lubos na nagtiwala si Yang, kung hindi ay hindi niya napatay si Lei Xuangkong at ang iba pa ng walang pag-aalinlangan. Ang tatlong dakilang Celestial Masters. Sa ibabaw, siya ay nasa Celestial Master level din, at siya ay nakabisado na ang siyam na langit. Ngunit siyang ay mayroon pa ring malaking trumpo, kaya natural na hindi siya natatakot sa tatlong dakilang Celestial Masters. Ayon kay Lei Xuangkong, kung papatayin niya sila, lilito ang tatlong dakilang Celestial Masters at darating upang patayin siya. Sa sandaling ito, siya ay nasa himpapawid, naghihintay sa kabilang partido na dumating. Sa Xiaoyao Palace sa ibaba, ang paglilinis sa larangan ng digmaan ay matatapos na. Ang lahat ng mga palasyo ay karaniwang nawasak, at hindi pinahirapan ni Yang Yian ang mga disipulong tumakas mula sa Xiaoyao Palace, at hinayaan silang lahat na umalis. Ang hangin ay umiihip. Biglang nagsalita si He Lian. Sa katunayan, ang hangin ay umiihip sa langit. Go, protektahan ang lahat at ang iyong sarili, huwag mag-alala tungkol sa akin. Tumingin si Yang Yian sa langit sa di kalayuan at nagsalita ng nakapikit ang mga mata. Pagkatapos ay lumipad pababa sina Black Lotus, Sister May, Little Phoenix at iba pa. Guro, sasamahan kita, bilang opisyal na bundok ni Yang Yio, nagsalita si Loach sa sandaling ito. Natigilan si Yang Yio, naramdaman mo ba? Bueno, ngunit guro, huwag kang mag-alala, magiging maayos ako at hindi ako mamamatay. Kung tutuusin, ako si Kunpang, hindi ganoon kaina. Sabi ni Loach. Haha. Loach, lumaki ka na talaga. Okay, pagkatapos ay manatili, ngunit hindi ka pinapayagang kumilos ng walang pahintulot ko. Makabubuti rin para sa iyo na manood ng ganitong uri ng labanan. Naisip ito ni Yang Yio at hinayaan si Loach na manatili. Lumakas ang hangin ng walang dahilan, na isang senyales. Pinaalis ni Yang Yio si Sister May at ang iba pa. Sa sandaling ito, sila ni Loach ay nasa langit, nakatingin sa malayo. Alam niya na nandito ang tatlong dakilang Celestial Master. Ang buong katawan ni Loach ay nagniningning sa liwanag, at ito ay naging higit sa 10 metro, na umaaligid sa ilalim ng mga paa ni Yang Yio, upang iligtas ang mukha para sa Panginoon. Boom boom boom. Tatlong dagandong ang tumunog, at tatlong gintong ilaw ang lumitaw daan-daang metro sa itaas ni Yang Yio. Naging tatlong tao sila. Tatlong matandang lalaki na may kulay abong buhok. Ngunit walang duda na ang kanilang mga aura ay pawang makalangit. Sila ay malayo sa pagiging maihahambing kay Lei Xuangkong at iba pa. Sa sandaling ito, sa lupa sa ibaba, si He Lian at ang iba pa ay nagtipon, tinitingnan ng tatlong matandang lalaki na lumitaw sa itaas ng langit, at ang kanilang mga puso ay nakabitin. Napakalakas kasi ng aura nitong tatlong taong ito. Kapag magkasama ang tatlong taong ito ay isang napakalaking pressure, na nagpaparamdam kay He Lian at Sister May ng malaking kapangyarihan. Flop flop. Direktang bumagsak sa lupa ang 8 Flying Eagle Guards at ang mga miyembro ng Cloud Gate Elders Group. Malakas. Masyadong makapangyarihan. Si Yun Changsheng at ang iba ay puno ng pag-aalala sa kanilang mga mata. Siyempre, nakita na nila si Tanggu Jikong, gaya ng Master at Master's Wife, pero hindi nagpakita ng lakas at pressure ang Master at Master's Wife sa harap nila, kaya hindi nila alam kung gaano kalakas ang tsansa ng Tanggu Jikong Tian level. Ngunit ngayon ay naramdaman nila na ang pressure mula sa langit at lupa lamang ay sapat na upang hindi sila makalaban, at ang nakababatang kapatid na lalaki na nasa kalagitnaan ng hangin sa sandaling ito ay halatang may pinakamaraming pressure, kaya nag-alala sina Yun Changsheng at Xing Chenzi. Laban tayo. Sabi ni Ji Zixian na nagngangalit ang mga ngipin. Hindi, makinig ka kay Yanzi, lahat ay manatili rito ng masunurin. Ang hindi paggawa ng gulo para sa kanya sa oras na ito ay ang pinakamalaking tulong sa kanya. Mataimtim na sabi ni He Lian. Oo, makinig ka kay Sister He Lian, dapat maniwala ang lahat kay Yanzi, kung wala tayong problema sa ngayon, ito ang pinakamalaking tulong kay Yanzi, naniniwala akong mananalo si Yanzi. Nagsalita din si Ate May. Nang magsalita ang dalawang babae, tumahimik ang lahat at tumangala sa langit. Ngunit sa oras na ito, napabulalas sina Xiao Fengwang, Daor, Hao Dudo at iba pa. Iyon ay, bakit sa tingin ko ito ay mukhang isang guya? At ang Cloud Thunder Beast. Kamukha talaga nila. Bagamat malaki ang pinagbago ng kanilang anyo, hindi pa rin gaanong nagbago ang kanilang aura. Ito ay ang guya at ang Cloud Thunder Beast. Anong nangyayari? Paano sila nahalo sa tatlong dakilang kapangyarihan? Karamihan sa mga tao sa bukid ay hindi pa nakita ang guya at ang Cloud Thunder Beast. Tanging sina Xiao Fengwang at Daor ang nakakita sa kanila. Siyempre, nakita na rin sila ni He Lian at Sister May, dahil lahat sila ay nasa lower world ng Yunmen. Sa oras na ito, tiningnang mabuti ni He Lian at Sister May at nakitang ito talaga ang guya at ang Cloud Thunder Beast, at sila rin ang dalawang dakilang hayop na hinahanap ni Yang Yio. No wonder walang balita. Nahuli pala sila ng tatlong dakilang kapangyarihan. Ngayon ay kitang-kita na sila ay naging mga bundok ng tatlong dakilang kapangyarihan sa kalangitan. Hindi pa banggitin ang pagsabog sa ibaba, nang mawala ni Yang Yio sa hangin ng gintong liwanag, una niyang nakita ang tatlong matandang lalaki, at pagkatapos ay biglang lumiit ang kanyang mga mag-aaral at nakita ang mga bundok ng tatlong tao.
Napatitig ang kanyang mga mata sa dalawa at hindi na niya magawang iwan ang mga ito. At nanginginig na siya. Kinurot lang ito ni Shuang Quan, at pumutok ang buto ng kamay niya. May nakita siyang unicorn. At isang ulap-kulog na hayop. Hindi ba't sila ang guya at ulap-kulog na hayop na hinahanap niya? No wonder wala siyang mahanap na bakas ng mga ito. Ngayon ay naunawaan na niya na sila ay nahuli ng tatlong dakilang puwersang celestial at naging mga bundok para sa iba. Kung tungkol sa guya at sa ulap-kulog na hayop, sila ang kanyang mga kasama na nagbahagi ng buhay at kamatayan kasama niya sa mababang mundo. Hindi talaga sila tinuturing ni Yang Yian bilang mga bundok. Bukod dito, ang guya ay may koneksyon sa kaluluwa ng kabayong may sungay sa God's Cemetery, at mas malamang na akayin siya nito upang mahanap ang susi sa Netherworld sa hinaharap. Si Yang Yian ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa guya. Ang ulap-kulog na hayop ay parehong mahalaga, at ito ay itinuturing na ang hayop na iniwan ng matandang lalaki sa ibabang mundo. Ngayong nakaakyat na silang lahat sa immortal na mundo, hindi gaanong nagbago ang Cloud Thunder Beast, ngunit ang guya ay lumaki mula sa isang unicorn cub sa lower world tungo sa isang tunay na unicorn beast. Ang boss ng Unicorn Beast World, sa kanyang pangunawa, ay pangalawa lamang sa Kunpang. Biro, ulap-kulog na hayop. Sigaw ni Yang Yian na may nanginginig na boses. Ngunit walang tugon. Guro, sila ba ang mga kasamang hinahanap mo? Bilang bundok ni Yang Yian, naramdaman ng Loach ang matinding emosyonal na pagbabago ni Yang Yian, ang master, sa pamamagitan ng dagandong ng kanyang kaluluwa. Siyempre, alam din niya na si Yang Yian ay naghahanap ng Unicorn at Cloud Thunder Beast. Well, Unicorn at Cloud Thunder Beast, ang isa ay hindi berdeng dragon. Tumingin si Yang Yian sa tatlong bundok ng tatlong matandang lalaki 1,000 metro ang layo at sinabi, maliban sa guya at sa Cloud Thunder Beast, ang bundok ng isa pang lalaki ay isang berdeng dragon, ngunit hindi niya ito nakilala. Medyo nanginginig ang boses niya nang magsalita, dahil nakita niya na ang mga mata ng guya at ang ulap ng kulog na hayop ay puno ng puot at dimensya, at halatang kontrolado sila ng mga lihim na pamamaraan. Guro, hindi gaanong naiiba ang kanilang lakas sa akin, at mas malakas pa sila kaysa sa akin. Gusto mo bang humingi ng tulong kay Sister Hei Lian at sa iba pa? Ibinulong ng Loach ang kanyang pangunawa sa guya at sa Cloud Thunder Beast. Hindi, pumunta tayo at salubungin sila. Galit na galit ngayon ang iyong amo at gustong bugbugin ang tatlong matandang lalaki. Sabi ni Yang Yian sa mahinang boses. Sa susunod na sandali, lumangoy ang Loach at agad na huminto 100 metro ang layo mula sa tatlong Heavenly Masters. Nakita ni Yang Yiyo ang guya at ang Cloud Beast nang malapitan at gusto niyang sumigaw muli, ngunit alam niyang wala itong silbi. Ang guya at ang ulap na hayop ay kinokontrol ng isang tao at hindi siya nakilala, dahil ang kanilang mga mata ay puno ng kahangalan at karahasan. Ito ay isang likas na pagtutol pagkatapos na kontrolin ng isang tao. Sa huli, itinuon ni Yang Yiyo ang kanyang paningin sa tatlong matandang lalaki. Sabi niya, paano kung pag-usapan natin ang isang bagay, tatlong Heavenly Lords? Ang tatlong matandang lalaki na may puting buhok at balbas ay nakatitig kay Yang Yiyo gamit ang kanilang mga mata na kasing talas ng mga sulo. Pagkatapos ay sinabi ng isa sa kanila, ikaw ay talagang matapang, maliit na tao. Nilason mo ang milyon-milyong immortal at pinatay ang mga tao ng ating tatlong dakilang puwersa ng Chanzan. Hindi ka lang tumakas, ngunit tila naghihintay ka sa amin na dumating. Ngayon ay naglakas loob ka na maglagay ng mga kondisyon sa harap namin. Pagdating ng panahon, ikaw ay magiging isang kawili-wiling tao. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong pag-usapan? Bitawan mo ang kilin at ang Cloud Thunder Beast, at may iligtas ko ang iyong mga buhay. Makakaalis ka ng ligtas at magkaroon ng pagkakataong umakyat sa makalangit na daan at ng pagkakataong makipagkumpetensya para sa langit. Para sa iyo, sila ay talagang mga bundok. Para sa akin, sila ang aking mga kasama. Hinanap ko sila, ngunit hindi ko inaasahan na makokontrol mo ako bilang napakagagalit. Si Yang Yiyo ay nagsalita sa bawat salita. Hahaha. Ang isa pang matandang lalaki ay tumawa ng malakas, ang kanyang boses ay paus at napaka hindi kaaya-aya. Pagkatapos ay huminto siya sa pagsasalita at sumangot ng malamig, bata, kahit na hindi namin makita ang sitwasyon sa iyong katawan, kahit na naabot mo na ang 9 na antas ng kaliwanagan at ang antas ng Heavenly Venerate, ikaw ay isang bagong na-promote na Heavenly Venerate. Pero alam mo ba na pumasok kaming tatlo sa Immortal Demon Secret Realm 100,000 years ago at nakulong sa loob ng 100,000 years? Nakarating na tayo sa 9 na antas ng kaliwanagan at nakamit ang Heavenly Venerate mahigit 40,000 taon na ang nakalilipas. Kami, lahat ay Heavenly Venerates, ngunit ang pagkakaiba sa lakas ay malaki. Hindi mo ba naiintindihan ang dahilan kung bakit may pagkakaiba ang una at ang huli? Sa tingin mo ba matatalo mo kami sa isang suntok? Sa totoo lang, hindi mo kailangang mamatay. Kaming tatlo ay walang balak makipagtalo sa immortal na mundo. Kahit na nilason mo ang milyon-milyong immortal, hindi mahalaga sa amin, ngunit hindi mo dapat kami pinatay sa huli. Ang kulog ay nasuspine sa hangin. Sa bagay, may kanya-kanya tayong mana. Kung papatayin mo ang ilan sa kanila, sisirain mo ang mana ng ating tatlong pangunahing puwersa. Ito ay hindi mapapatawad.
Kaya dapat kang mamatay ngayon, at ang Kilin at ang Cloud Thunder Beast ay matagal nang umiral sa ating sekta, ngunit ngayon ay ang mga ito ay ating mga kabit. Little guy, pwede kang magpakamatay. Hindi ako nagyayabang. Kahit sino sa amin ay madaling mapatay. Wala talagang paraan para lumaban. O maaari mong hayaang magsama-sama ang grupo ng malalaking halimaw sa ibaba. Maaari kitang bigyan ng pagkakataon na hayaan kang mamatay nang nakapikit ang iyong mga mata. Hindi ko talaga alam kung saan ka kumukuha ng tiwala mo. Haha. Ang Chanzen na nagsalita ay napakakalma at walang kabuluhan. Hindi man lang niya minamaliit si Yang Yio, ngunit silang tatlo ay may lakas at kumpiyansa. Ang taong pumasok sa ikasyam na langit ng Tanggo 40,000 taon na ang nakalilipas ay talagang hindi maihahambing kay Yang Yio, isang bagong dating. Nakikinig sa kausap ng matandang lalaki, kumislap ang mga mata ni Yang Yio. Magsasalita pa sana siya, may boses na walang kapantay na nangingibabaw. Kayong tatlong matandang immortal, napakayabang mo, binubuli ang mga kapatid kong mahihina at nag-iisa, o sa tingin mo ay hindi ka magagapi sa mundo ng mga engkanto. Nagulat si Yang Yian nang marinig niya ang boses na ito, at tuwang-tuwa siyang sumigaw, Six-Ear Brother. Isang kislap ng liwanag ang kumislap sa bukid, at lumitaw ang isang unggoy na may gininto ang buhok. Ito ay ang 6 na tainga na mekak. Kabanata 2465 Ghost Cave Huangquan Ancestor. Mahal kong kapatid, nandito ako. Si Liu Er ay si Liu Er pa rin, ang emosyonal na nakatatandang kapatid na palaging nag-aalaga sa kanya bilang isang kapatid. Hindi siya masyadong nagsasalita, pero puno pa rin siya ng pag-aalala. At palagi siyang lumilitaw sa kritikal na sandali kapag kinakaharap niya ang kanyang dakilang kaaway. Naantig at nasasabik si Yang Yio. Matapos ang paghihiwalay, halos libu-libong taon na ang lumipas. Nang makita niyang muli si Liu Er, nalaman niyang mas malakas pa si Liu Er. Siya ay napakalakas na maaari niyang direktang harapin ang tatlong dakilang Celestial Masters. Siya ay naglakas loob na maging maliwanag, na nangangahulugan na si Liu Er ay mayroon na ngayong lakas upang labanan ang Celestial Master level. Sa kabilang banda, si Liu Er ay nasa Celestial Master level din. Talagang nagulat ito kay Yang Yio. Siyempre, nagulat si Yang Yio sa hitsura ni Liu Er, hindi ang Celestial Master strength ni Liu Er. Sa katunayan, siya, si Yang, ay hindi kailanman natakot sa tatlong dakilang Celestial Masters. Noon, hiniling niya sa kanyang nakatatandang kapatid na pumunta sa iba't ibang lugar sa Nine Heavens upang hanapin si Liu Er, ngunit sa kasamaang palad ay walang balita. Hindi niya inaasahan na lalabas siya ngayon. Kuya. Lumapit si Yang Yio at niyakap si Liu Er. Haha, good boy, sobrang nakakabilib na ang cultivation ko, hindi ko akalain na ganoon ka-abnormal, not bad. Tumawa si Liu Er at sinabi. Bastos. Habang nag-uusap sina Yang Yio at Liu Er, isang matandang lalaki sa tatlong dakilang Celestial Master ang nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sumigaw ng scoundrel. Natigilan si Yang Yio. Walang alinlangan na ang pagsigaw ng scoundrel ay nakadirekta kay Liu Er. Sa isang sulyap, naunawaan niya na tila may sama ng loob si Liu Er sa tatlong matandang immortal na ito. Hehe, tatlong matandang immortal, hindi mo naman akalain na lalabas ako di ba? Tama lang na maaayos ang sama ng loob natin ngayon. Frank ang sabi ni Liu Er. Hindi ko akalain na lalabas ka ng buhay na bastos. Buti na lang. I'll get rid of you today. Malungkot na sabi ng isa sa mga matandang Celestial Masters. Kuya, ano ang nangyayari sa pagitan mo at sa kanila? Tanong ni Yang Yio. Pagkatapos mong maghiwalay ng landas sa Chaos Immortal Realm, pumunta ako sa Ninth Heaven, pero hindi ako nakarating. Sa kalagitnaan, naaksidente ako at hindi inaasahang nakapasok ako sa Immortal Demon Secret Realm. Hindi ko sinasadya. Pumasok sa kailaliman ng lihim na kaharian at nakilala ang tatlong matandang immortal na ito. Nakipaglaban ako sa kanila sa loob ng libu-libong taon. Sa wakas, pinilit akong pumasok sa isang mapanganib na lugar ng tatlong matandang immortal. Sa kabutihang palad, nakaligtas ako sa sakuna at nakalabas. Aayusin ko ang account na ito ng dahan-dahan ngayon. Sinabi ni Liu Er kay Yang Yian ang tungkol sa kanyang karanasan sa ilang salita. Noon lang nalaman ni Yang Yian na si Liu Er ay talagang pumasok sa Immortal Demon Secret Realm. Hindi katakataka na walang balita tungkol sa kanya, at siya rin ay gumawa ng sama ng loob sa tatlong Heavenly Venerables sa Immortal Demon Secret Realm. Bagamat hindi sinabi ni Liu Er ang mga detalye, batay sa pagkaunawan ni Yang Yian kay Liu Er, tiyak na naantig niya ang tatlong Heavenly Venerables sa ilang paraan, kaya't gumanti silang tatlo kay Liu Er, ngunit ang resulta ay hindi lang namatay si Liu Er, ngunit ang kanyang paglilinang ay lubos na napabuti, at ngayon ay nakalabas na siya sa Immortal Demon Secret Realm. Tama na, sabay na tayo. Sa oras na ito, isang Heavenly Venerable ang nagsalita sa malalim na boses. Nagkatinginan sina Yang Yio at Liu Er at sinabing, kapatid na Neo Duzi at Yunlei Beast, bababa na ako, tumulong ka, haharapin ko ang tatlong matandang iyon. Natigilan si Liu Er nang marinig niya ang mga salita ni Yang Yio. Parang ang mga salita ni Yang Yio ay mayabang hanggang sa walang katapusan, isa laban sa tatlo. Kailangan mong malaman na mayroong tatlong Tianzun, at ang matandang immortal na nakaunawa sa siyam na langit ay nakatayo sa tuktok ng mundo ng mga engkanto.
Naglakas loob si Yang Yiyo na sabihin ang ganoong bagay, kaya ba niya, o nagyayabang lang siya? Noong una, hindi napansin ni Liu ang mga pagbabago ni Yang Yiyo, ngunit pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Yang Yiyo, hindi niya maiwasang tumingin kay Yang Yiyo, at matapos itong makita, nagulat si Liu. Matapos magkaroon ng pagkakataon ang kanyang bloodline sa Fairy at Demon Secret Realm, nag-evolve ito ng ilang beses, at doon lang siya nagkaroon ng kumpiyansa na lumaban sa tatlong Tianzun, na masasabing level ni Tianzun, ngunit hindi niya talaga makita si Yang Yiyo, at nalaman na may puwersang humaharang sa katawan ni Yang Yiyo, at hindi niya alam ang sitwasyon ni Yang Yiyo. Gayunpaman, naramdaman ni Liu na pinalabas ni Yang Yiyo ang kapangyarihan ng 10 katangian, na pinagsama ang kapangyarihan ng langit at lupa. Hindi pa niya nakita o narinig ang sinuman sa Three Realms na maaaring magkaroon ng 10 kapangyarihan ng langit at lupa. Sa ganitong paraan, naisip ni Liu na ang dating nakababatang kapatid na ito ay talagang napakalakas. Nakatingin kay Yang Yiyo, tumanggaw siya at sinabing, "Okay, alam ko, pero kapatid, huwag kang magpabeya." Ang tatlong matandang immortal ay naliwanagan ang Nine Heavens, ngunit nasa antas sila ng Heavenly Venerables. Bagamat pareho ka at ako, ang Heavenly Venerables ay mayroon ding malakas at mahinang pagkakaiba. Well, huwag kang mag-alala, kuya. Alam ni Yang Yiyo na nag-aalala si Liu sa kanya, kaya hindi siya masyadong nagsalita. Lahat ay tungkol sa lakas. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, tumingin siya sa tatlong Heavenly Venerables at sinabing, dahil hindi kayo maaaring maging mabait, pumunta kayong tatlo sa Starry Sky Sea. Tara na. Whoosh whoosh whoosh. Ang tatlong Heavenly Venerables ay naging tatlong gintong ilaw at direktang sumakay sa kanilang mga bundok patungo sa Starry Sky Sea. Iminungkahi ni Yang Yiyo na pumunta sa Starry Sky Sea para sa isang labanan dahil ayaw niyang maapektuhan ng isang grupo ng kanyang mga subordinate sa ibaba, at ang tatlong Heavenly Venerables ay nagmungkahi na pumunta sa Starry Sky Sea para sa isang labanan dahil sila ang magpapaikot sa Heavenly Dao. Ang digmaan ng kanilang antas ay hindi maliit na bagay. Madaling sirain ang isang Fairy Mountain. Sa oras na iyon, mas maraming inosenteng buhay ang maaapektuhan, na hindi maganda para sa kanilang paglilinang. Tinanggap ng lahat ang panukala ni Yang Yiyo at pumunta sa Starry Sea para makipaglaban. Agad na naging dalawang daloy ng liwanag sina Yang Yiyo at Liu at lumipad palayo. Ang susunod na sandali. Pagkatapos magmadaling lumabas sa Xiaoyao Immortal Realm, pumasok sila sa walang katapusang at malawak na dagat ng mga bituin. May mga bituin sa lahat ng dako, at ang bawat bituin ay kumakatawan sa isang Fairy Mountain World. Ang pagkakaiba ay ang ilang mga engkanto bundok ay may buhay na nilalang, habang ang ilan ay walang buhay na nilalang. Bagamat sila ay magkaaway, sila ay may lihim na pag-unawa at dumiretso sa kailaliman ng dagat ng mga bituin at pumili ng isang lugar na may kaunting mga bundok ng engkanto. Kahit may mga Fairy Mountains, walang buhay na nilalang sa Fairy Mountains. Nang magkaharap ang dalawang panig, pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabing, isinasaalang-alang ang iyong mahusay na paglilinang, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Bitawan ang kilin at ang Cloud Thunder Beast, at kayong tatlo ay dumiretso sa Heavenly Road at buwagin ang tatlong Heavenly Venerable Forces sa likod mo. Ipinapangako kung hindi kita hahabulin. Hahaha, nagmamayabang pa ang batang munting-muntik na siyang mamatay. Huwag mong isipin na maibabalik mo ang sitwasyon sa unggoy na ito bilang isang katulong. Sa totoo lang, kahit 10 unggoy ay wala itong silbi sa paningin ko. Ang agwat sa pagitan ng mga kaharian ng Heavenly Venerables ay hindi isang bagay na mauunawaan mo na kakapasok lang sa threshold. Hindi ako makikipag-usap sa iyo ng walang kaparirikan ngayon, at maghanda para sa kamatayan. Pagkatapos magsalita ng Heavenly Venerable, kumislap ang kanyang anyo. Ngunit sa susunod na sandali, ang tatlong Heavenly Venerables ay naghiwalay sa isang Chinese character na, Pin, na nakapalibot kay Yang Yiyo at Liu dito. Sa malawak na dagat ng mga bituin, ang 5 tao ay nakabitin sa himpapawid. Malapit nang sumiklab ang digmaan. Ang labanan ng Heavenly Venerables ay maaaring sumiklab anumang oras. Ngunit sa sandaling ito, isang mahinang boses ang umalangaw, bakit ka ba nagagalit? Maaari mo bang bigyan ng mukha ang matandang ito, huminto at magkaroon ng magandang talakayan? Pagkatapos ng lahat, ang Immortal Realm ay ang Earth Realm lamang sa Three Realms. Sa totoo lang, hindi madali para sa isang Heavenly Venerable na magpakita. Ang bawat Heavenly Venerable ay magiging isang puwersa sa daan patungo sa langit. Sa pamamagitan lamang ng pag-akyat sa makalangit na daan mabubuksan ang pinto patungo sa langit. Para sa aming mga magsasaka sa mababang lupain, ito ay magandang balita. Kung hindi, ang mga nilalang sa Immortal Realm ay hinding-hindi makakahawak sa pintuan ng langit at hindi makakarating sa mas mataas na antas. Kung mayroon kang kapangyarihang ito, bakit hindi mo ito iligtas para umakyat sa daang makalangit? Hindi ba mas maganda? Ngayong lumalaban ka, talagang kinakain nito ang kabuuang kapangyarihan ng Immortal Realm. Ang pakikipaglaban ng pabalik-balik ay sa huli ay walang kabuluhan. Hindi ba pinakawala ng Supreme Changxi ang kanyang sama ng loob libu-libong taon na ang nakalilipas? Ang mga pinuno ng tatlong Heavenly Venerables ay may sama ng loob laban sa Supreme Changxi.
Ang sama ng loob, sa huli, bumalik si Changxi Supreme sa Fairyland at nakipaglaban, ngunit hindi niya pinatay ang tatlong dakilang Celestial Masters, ngunit napanatili ang kanyang lakas at dinala ang lumang henerasyon ng mga Celestial Master sa daan patungo sa langit. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng mga pangitain sa langit at lupa libu-libong taon na ang nakalilipas, kasama ang mga komprehensibong batas ng Fairyland. At isang bagong sitwasyon ang nabuksan sa daan patungo sa langit. Gaano ito kahusay? Ngunit sa kabila nito, malayo pa ang tatahakin sa daan patungo sa langit, para magbukas ng bagong sitwasyon, buksan ang pinto sa langit, hamanin ang mga Diyos, at hayaan ang mga nilalang ng Fairyland na magkaroon ng mas mataas na layunin. Ito ay, wala talagang kabuluhan ng pag-aaway mo ngayon, bakit hindi tumigil? Ang labanan sa Fairyland ay walang kabuluhan para sa Celestial Master level, kaya bakit mag-abala? Ang mga boses na umalingaw sa lahat ng direksyon ay halatang gawain ng isang matandang babae. Hindi nagpakita ang tao, ngunit kumalat ang boses sa dagat ng mga bituin. Ang hitsura ng boses ng matandang babae na ito ay nagulat kay Yang Yiyo, at ang unang naisip ay dalawang salita Master. Pinaigting din ni Liu ang kanyang katawan. Pagtingin sa tatlong dakilang Celestial Master sa kabilang banda, naging seryoso rin ang kanilang mga mukha. Walang inaasahan na isa pang Celestial Master level strongman ang lilito sa oras na ito. Bukod dito, walang tunog, boses lamang ang narinig, ngunit walang abnormalidad. Dahil makapagsalita sa ganoong tono, halatang malakas itong lalaki na kapareho ng antas. Gayunpaman, ang mga salita ng kabilang partido ay parang sinusubukan nilang hikayatin ang laban, ngunit ang tatlong dakilang Celestial Master ay hindi nag-isip ng gayon, dahil ang sitwasyon sa larangan ay malinaw na silang tatlo ang may kalamangan. Ang hitsura ng boses na ito upang pigilan ito, mula sa isang tiyak na pananaw, ay nakakatulong kay Yang Yiyo. Dahil dito, ang tatlong dakilang Celestial Master ay naging napakapangit, at sila ay biglang naging malungkot. Nang maisip ito ni Yang Yiyo, naantig siya sa kanyang puso. Natural na naiintindihan niya na medyo nasa gilid niya ang boses ng matandang babae, pero hindi lahat. Gayunpaman, nakilala niya ang sinabi ng matandang babae, dahil ang ginawa ng matanda ay talagang naghahanap ng mga benepisyo para sa mga nilalang sa ibabang mundo. Ang sinabi ng matandang babae ay pagsang-ayon sa ginawa ng matanda, na nagpapakita rin na matandang halimaw ang matandang babae na ito, at sa tono ay parang sanay na siya. Ito ay isang misteryosong tao. May ganyang tao ba sa mundo ng engkanto? Bakit hindi sila pumunta sa Dengtian Road para pag-usapan ang isang bagay? Bakit sila lumitaw sa oras na ito? Para bang pilit nila itong hinihikayat na huminto sa pakikipaglaban, ngunit kung iisipin mong mabuti, tila sinusubukan nilang tulungan siya. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, sa mata ng lahat, siya at si Lear ay talagang mahina, habang ang tatlong dakilang Celestial Masters ay malakas. Ang mga salita ng payo ng matandang babae na may malaking katwiran ay talagang nakakatulong sa kanya. Ngunit ngayon, hindi nang ahas si Yang Yiyo na gumawa ng conclusion. Hindi niya alam kung kaaway ba o kaibigan ang malakas na lalaking ito. Sa katunayan, ang pinaka-depressed na mga tao ay ang tatlong dakilang Celestial Masters. Lahat sila ay matalinong tao. Iniisip nila na ang boses at mga salita ng matandang babae ay may kinikilingan kay Yang Yiyo. Malungkot na sinabi ng isa sa mga Celestial Master, sino ka? Dahil nandito ka, bakit hindi ka nagpapakita? Ang malawak na dagat ng mga bituin ay biglang umihip ng madilim na hangin mula sa manipis na hangin sa susunod na sandali, at ang temperatura sa karamihan ay bumaba ng husto. Pagkatapos ay lumitaw ang isang kulay abo na halo sa isang gilid ng field, at ang boses ng matandang babae ay muling tumunog, ang ninuno ng Ghost Cave na si Huang Quan ay bumabati sa lahat ng kaibigang tao. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.